YouTube channel! So ngayon nga ay meron tayong itatampok na isang bagong loan application na sulpot ng sulpot palagi sa social media ko. Tuwing mag-i-scroll ako, nakikita ko itong ads na to. At eto nga yung ads na nakita ko mga ka-reload. Parang gusto ko nga magpa-reban dito. So tingnan natin kung makakakuha tayo ng pang-reban dito. Ang sabi nga niya dyan, yung pwede daw nating utangin sa kanya ay 8,000. At estimate for every 30 days, ang repayment schedule niya, ang first payment mo lang ay 1,696.5, second hanggang third, at hanggang fourth. Ganun lang ang babayaran mo daw. So, yung 8,000 mo daw, ang total repayment lang nun ay 8,180. So, ang pangalan ng loan application na to na lumalabas dito sa aking social media ay Miss Guilty UK. Sabi niya dyan, we're offering up to 25,000 in loans with daily interest rates as low as 0.05%. Syempre, hindi na tayo madaling maloloko, mga ka-reload, dahil halos lahat naman ng sinusubukan nating loan application ay ganito yung interest at ganito daw palagi yung kanilang i-offer sa atin. 20,000, 25,000, 30,000. At syempre, para mapatunayan nga natin to, in-install na ko siya. Yan kasi may nakalagay dyan, get an instant personal loan from anywhere and anytime. So, hindi ko na kukumputin kung magkano ba itinubo ng 8,000 na to. Kasi, kung dito lang tayo magbe-base ay sobrang liit. Kasi, 8,180. So, 180 lang daw yung tutubi ng 8,000. So, how true, mga ka-reload? Kaya, install now na natin yan. At pagkapindot ko nga ng install now, eto na ang lumabas na pangalan ng loan application, si Peso Salon. Parang gusto ko atang magpa-reban. May makukuha kaya tayong pang-reban dito mga ka-reload? Ayan, may experience na ba kayo dito kay Peso Salon? At naka-under nga siya kay Lash Bazaar. At kung titingnan natin itong picture ni Peso Salon, ay para siyang, alam niyo yon, yung nakikip ng finance natin, yung ganon, may lapis, ayan. Parang hindi siya loan application. At meron pa lang nga siyang 4.2 na stars and 1K reviews. At meron pa lang nakakapag-download sa kanya ng 100,000. So marami-rami na rin to mga ka-reload dahil ito ay na-release noong March 25, 2025. So isang taon nang nagra-run itong loan application na to. Lash Bazaar, so kung titingnan natin niya, i-search natin mga ka-reload kay SEC kung siya ba ay naka-registered. So, yun yung unang-una natin palaging gagawin mga ka-reload kapag meron tayong gustong subukan na loan application. I-check muna natin kung may SEC. Kasi, kapag kaalang SEC, sobrang delikado niyan. Kasi karamihan nga, yung iba SEC registered na, hindi pa rin safe, di ba? So, i-search natin. At ayun nga mga ka-reload, dahil nakakalungkot, wala tayong makita dito na registration ng Peso Salon or ng naka-under sa Lash Bazaar. At nang binasa ko nga itong about this app, ang nakalagay kasi dito ay effortless bookkeeping, take control of your finances. So, hindi talaga siya loan application. Smart SMS billing and expenses tracking, manage your finances with ease. Peso Salon Bookkeeping Assistant, easily track your expenses and take full control of your finances. Pero pagka-download nga kasi natin dito mga ka-reload, ay eto agad yung lumabas yung permission description. Syempre, agree lang natin yan. And ayan, welcome to Peso Salon. Sign in or sign up with your mobile number. Lagay na natin yung mobile number natin para mabigyan na tayo ng 6-digit code. At eto yung pinaka-homepage niya. Peso Salon Fast Cash Peso Loan App. So, ito ay isang homepage ng isang loan application. So, meron pa siyang Loan A, Loan B, Loan C. At syempre, dun muna tayo mag-try sa Loan A niya. Diba? Paano mo iisipin na isa itong loan application? Eh, ang nakapost din sa kanya dito ay track every transaction with ease, smart charts, clear presentation daw, quickly understand your asset situation, auto-defect financial info organized in one step, smart analysis for easier finances, data stays on device, privacy protected. So, doon pa lang magtataka ka na ka-reload kung ito ba talaga ay safe. Kasi bakit kailangan niyang gumawa ng ganong front na hindi naman pala totoo? Bakit mo kailangan mag-front? At syempre, yan, mag-apply now na nga tayo dyan. So, mga ka-reload, disclaimer lang, hindi po ito sponsored. Hindi rin po ito panghihikayat or paninira dito sa loan application na to.
Eto pong video natin ay pag-share lang na information and ng aking experience. And baka naman, same tayo ng experience. Charot. At ayan, natin na tayo sa una natin sasagutan yung personal information natin, basic information. Una na nga niyang hiningi dyan yung ating email, sunod ay date of birth, marital status, gender natin, education, occupation, paid days, monthly income, tapos 4 na emergency contacts din, tsaka pa lang doon sa identity information, picturean yung ID. Pagka-picture ng ID, dun pa lang lalabas itong mga ID type na pwede. Yung the red label is the high pass rate ID type. High quota pa yung nakalagay. National ID, yung pinaka nasa taas. SSS, passport, postal ID, UMID, voters, driver's license, GSIS, TIN, PRC, tsaka PhilHealth. And sa ibaba nga nun, kapag na-picturean nyo na yung ID nyo, syempre yung pangalan nyo ilalagay nyo ulit and yung inyong ID number. Pagkatapos ay yung withdrawal method. Medyo kinabahan pa akong maglagay dito mga Carlo ng withdrawal method kasi baka mamaya ma-auto-disburse na naman tayo. Iniiwasan na natin yung mga ganyan. Ayan, pwede kayo dito mamili sa mga payment method niya. May mga bayad itong 25 pesos. And sa RD Pawn Shop Jewelry ay 130 pesos. Tsaka sa M. Lulier. So, pwede rin kayo sa GCash, coins.ph, PayMaya, GrabPay, StarPay, at tsaka bank. Doon naman ay 25 pesos ang bayad. And ayan, mag-add withdrawal method na tayo. Add account na natin yan. Tapos, i-confirm lang natin pag lumabas ito. At na-opera niya tayo dito ng tumataginting na 2,000 piso. 2,000 pesos mga ka-reloan yung in-offer niya sa atin. So, pinipindot ko itong loan period niya na 150 days. Alang lumalabas. And hindi rin malinaw dito yung terms niya agad kung paano ba nating babayaran itong 150? Kung buo ba nating kung buo bang matatanggap natin itong 2,000? Meron ba siyang mga service fee? Wala. So, kailangan muna natin itong i-confirm. Then, nakita niyo yung may lapis na yan? Pag pinindot mo yan, pwede ka pang mag-type kung magkano yung gusto mong subukang i-loan sa kanya. So, itong 2,000 pesos na to yung pinakamalaki and yung pinaka-minimum naman niya ay 500 pesos. So, dun lang tayo sa 500 pesos mga karilo. Syempre, nakakatakot yung ganito, yung kailangan mo munang mag-confirm bago mo makita yung buong details. And ayan, mag-confirm na tayo sa 500 pesos. At dito nga lalabas itong confirm the loan. Ayan, check your loan application details. Ang nakalagay dyan, loan amount, 500 pesos. Payment channel fee ay 25 pesos. Ikakaltas daw yan sa marireceive natin. And yung loan period natin ay 150 days. So, in-apply ko to kahapon. At ang unang pagbabayad daw ay July 9. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 days lang ito mga ka-reloan. Walang katotohanan ang kanyang 150 days. At ang nakalagay dito, principal ay 500 pesos at ang repayable amount ay 500 pesos daw. So, wala pa rin nakalagay kung buo ba nating matatanggap yung 500 o hindi. Then, para mabuo niya yung 150 days, ang susunod na pagbabayad natin ay sa November 29 at 3 pesos na lang yun. At nakalagay nga dito na kapag nabayaran natin yung first installment natin, yung 3 pesos na yun sa November ay mawawala na. Wow, thank you. Wow, thank you. Pagkatapos ayan, accept na natin yung loan agreement and mag-submit loan na tayo. At ayan, your loan application was successfully submitted. View bills na natin yan. At pagka-view ko nga dito sa details niya, ay naka-in-review na tayo. Loan amount 500, payment channel fee 25 pesos, borrowing date, ay July 2 pala akong nag-apply. So 7 days nga. Wala pa rin ditong nakalagay kung buo ba nating matatanggap yung pera na niloan natin. Ayun, tinignan-tingnan ko muna yung kanyang pasikot-sikot at meron naman siya ditong delete account. So, kung hindi natin magugustuhan yung terms niya dito, ay pwede tayong mag-delete. So, matagal bago lumabas yung resulta dito kung na-reject ba tayo or na-approve tayo. So, medyo naiinip nga ako nakalagay dyan. May bill order in progress pa rin. Naka-under review pa rin yung 500 pesos. Tapos, paulit-ulit ko siyang tinitingnan. Hindi ko alam kung ano yung napindot ko at lumabas dito na ang amount received lang ay 265 pesos. So, meron daw siyang platform fee na 210 pesos. Naku, sabi ko, patay na. Kapag ka na-approve tayo dito, kalahati lang po yung matatanggap natin sa 500 pesos. So, ang tagal pa rin. Nung pagkabak ko nga sa kanya, mga ka-reloan, hindi ko na makita kung paano kung napalabas itong merong loan amount received.
parang nagka-error lang ata sa system niya kasi touch ako ng touch nung hinihintay kong lumabas yung resulta kung ano-ano yung pinagta-touch ko sa kanya. Bigla na lang lumabas itong loan details kasama yung amount received. Tapos nung binak ko siya, tinitingnan ko ulit, ala na hindi ko na yun makita. So gabi nga ako nag-apply, hinayaan ko na siya, tinanggap ko na nakalahati na lang yung matatanggap natin dahil nakita ko na nga, bigla ko na lang nakita. And pagkagising ko nga nung madaling araw, buti naman tayo ay na-reject ito. Sabi niya, fail the audit. I am sorry to inform you that after the evaluation, you do not meet our approval standards. Buti na lang kasi hindi ka rin naman paso sa standard ko. Kalahati lang yung matatanggap dito mga ka-reloan. If you have any questions about this review, please feel free to contact us. So, pwede raw ulit tayong mag-apply dito again pwede daw tayo ulit ditong mag-apply pagkatapos ng 7 days. So, hindi ko na ito subukan na aksidente niya lang namang naipakita yung amount received. So, ayun, kalahati lang, 265. Grabe, di ba? 265 lang yung matatanggap mo, tapos after 7 days, babayaran mo siya ng 500 pesos. Ganun siya katindi. So, kung kukumputin natin yun, magkano ba yun everyday? Magkano yung interest niya everyday? At ayan mga kailong, natanggap natin 265. Total na babayaran ay 500 pesos. Ang tinubo niya sa atin sa loob ng 7 days ay 235 pesos. At ang interest rate nun sa loob ng 7 days ay 88.68%. Ang tubo nun kada araw yung 500 pesos ay 33.57 pesos at ang interest rate nun kada araw ay 12.67%. Napakataas nito dahil halos kasing laki na nung mismong perang inutang mo yung magiging tubo. So mga ka-reloan, ito ay another loan. Ay nabalang mag-comment yan sa baba. Na-experience nyo na ba si Peso Salon? Feel free to comment your experience. Ayan, para mas makatulong din tayo sa iba nating viewers. At kung nakatulong sa inyo itong video natin, please like and mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakasubscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga uploads natin. Sana ay makahon na tayo lahat sa pagkakautang and iwasan natin yung tapal-tapal system. Salamat sa panonood and God bless you all. Bye! Ito yung ating Boya mic. Sa mga nagbablog kagaya natin, ganda ng quality ng mic na to, ang tagal malobat. Check out nyo na nandiyan sa ating description box.